Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Randy Hollis Jefferson nagpaliwanag matapos sugurin ang bench ng Rain or Shine. Barangay Ginebra quarterfinal matchup, sino nga ba ang kanilang makakaharap? Sa ngayon nga mga chong, ay meron pang mga natitirang laro ngayong elimination round. Pero unti-unti na ngang lumilinaw kung sino-sino ang magtatapat. Kaya naman maraming Barangay Ginebra fans ang nagtatanong, sino nga ba ang possible na makalaban ng Barangay Ginebra sa quarterfinals? Makukuha ba nila ang twice to beat advantage? Sa ngayon nga mga chong ay meron pang natitirang dalawang laro ang Barangay Ginebra. Napaka-importante nga niyan mga chong dahil dyan nakasalalay ang kanilang twice to beat advantage. Pero sabihin na nating nakuha ng Barangay Ginebra ang dalawang panalo. Sino nga ba ang kanilang makakaharap? Kahit may panalo ng Barangay Ginebra ang kanilang last 2 games, ay wala pa rin kasiguraduhan kung sino ang kanilang makakaharap. Dahil nakadepende pa sa magiging laro ng Phoenix at Meralco Bolts. Unang senaryo, kung matatalo ng 2 beses itong Phoenix Super LPG at matatalo rin ng 1 beses itong Meralco Bolts, ay aangat ang Barangay Ginebra sa number 3 team standings. Makukuha nga nila ang twice to beat advantage at ang makakatapat nga nila sa quarterfinals ay ang Northport Batangpier. Malaki nga ang chance na ganyan ang mangyayari once na matapos ang elimination round. Mananatiling number 1 ang Magnolia Hotshots, number 2 naman ang San Miguel Beermen, Barangay Ginebra sa 3rd spot at Meralco Bolts ang bubuo sa top 4 na makakakuha ng twice to beat advantage. Ang possible matchup na mangyayari, Magnolia versus TNT, San Miguel versus Rain or Shine, Barangay Ginebra versus Northport, at Meralco Bolts kontra Phoenix Super LPG. Pero paano naman kung matatalo ng 1 beses lang ang Phoenix Fuel Masters at 2 beses naman matatalo ang Meralco Bolts? So kahit na ganun, ay pasok pa rin ang Barangay Ginebra sa number 4 spot with twice to beat advantage at possible na makaharap naman nila dyan itong kanilang rivalry team na Meralco Bolts. Sa kabuuan ay ang magiging quarterfinal matchup, Magnolia versus TMT, Phoenix versus Rain or Shine, SMB versus Northport, at Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts. Pero paano naman kapag natalo ang Barangay Ginebra kontra Northport Batangpier? Ang senaryo ay babagsak ang Barangay Ginebra sa number 6 spot with twice to win disadvantage at makakatapat nila dyan ang kanilang rivalry team na Meralco Bolts. Same senaryo, kapag natalo naman ng 2 sunod ang Barangay Ginebra, mananatili sila sa number 6 spot kontra Meralco Bolts. Kaya naman, napaka-importante ng 2 natitirang laro ng Barangay Ginebra. Kailangan nga nilang maipanalo yan at kung magagawa nga nilang makuha ang panalo ay almost sure na ang kanilang twice to beat advantage. Panigurado mga chong, nagagawin lahat ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo sa kanilang huling natitirang laro. Dahil very crucial nga yan para sa kanilang kampanya at pagdepensa ng kanilang kampyonato ngayong conference. At tignan na lang natin ang mangyayari sa sitwasyon ng Barangay Ginebra. At dito naman tayo sa kabilang balita. Randy Hollis Jefferson nagpaliwanag matapos sugurin ang bench ng Rain or Shine. Kagabi nga mga chong, TNT kontra Rain or Shine ay galit na galit itong si Randy Hollis Jefferson matapos matalo ang kanyang koponan.
nakita ngang sumugod itong si Rondae Hollis Jefferson sa bench ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman nagkaroon ng konfrontasyon itong si RHJ at Coach Yeng Guiao. Nagkasagutan nga ang dalawa at kilala natin si Coach Yeng Guiao, hindi yan basta-basta umaatras. Kaya naman pinabaunan siya ng mura ni Coach Yeng. Ayon nga mismo kay Coach Yeng sa press con interview ay first time niya nga daw maka-encounter ng ganon, tinopak daw si Rondae Hollis Jefferson. Pero ang paliwanag naman nitong si Rondae Hollis Jefferson sa kanyang latest interview ay hindi niya naman daw sinugod yung bench ng Rain or Shine. Sinundan niya nga lang daw yung referee dahil hindi niya daw gusto ang nagiging tawagan. Dagdag pa ni Rondae Hollis Jefferson ay as a fan ng TNT ay pwede daw siyang magpunta kahit saan niya gustuhin. Ang pinaka-dinidiin dito ni Rondae Hollis Jefferson ay ang referee ay ang kanyang kinokompronta. Para sa akin mga chong ay maling-mali yung ginawa nitong si Rondae Hollis Jefferson. Unang-una, wala nga siya sa roster ng TNT, Tropang Giga. Pangalawa, ay ang sinasabi niyang as a fan ng TNT na pwede siyang magpunta kahit saan ay hindi rin yan valid reason dahil yung mga fans sa loob ng venue ay kung saan ka naka-assign, doon ka lang. Hindi mo rin pwedeng komprontahin ang referee. Kaya ang nakikita nating mali dito mga chong ay itong si Rondae Hollis Jefferson. Kung kayo ang tatanungin mga chong, sino ang may mali? I-comment mo lang dyan sa ibaba.